may negative connection na ang Pinoy Pride. Yun nga, 'di ba? Teka, puntahan natin yung Comicsman method natin. Yan. 'Di ba? Yung Comicsman method, 9 levels of thinking. Usually, yung mga napapapaniwala ng Pinoy Pride is negative. Usually andito lang sila sa sa shallow saka sa selfish. Teka, gawin natin ng Comicsman method yung Pinoy Pride. Gusto niyo ba? Teka. Gawin natin ng Comicsman method. Ang Pinoy Pride, shallow think. Okay. So ano ang shallow think ng kung masama ba ang Pinoy Pride? So, ang shallow think diyan, yun nga, kanina nakakaasar siya, 'di ba? Nakakaasar siya pag nakita ka ng cringy na sineselebrate just a drop of Filipino blood from a Hollywood actor. Parang yes, Pinoy Pride, 'di ba? Na parang you're nakikisakay ka doon sa achievement ng iba. Let's say uso yan dati, kasagsagan yan nung panahon ni Manny Pacquiao 'di ba? Kasi for the first time, a Filipino boxer is at the pinnacle of the sports world, 'di ba? Si Manny Pacquiao. And madaming nakisakay doon, lalo na yung mga politiko, 'di ba? Parang lahat, ang daming politikong umaligid kay Manny Pacquiao noon eh. And to a lot of people, syempre may daming mga asar doon sa mga politiko na yun. And even to myself, alam ko rin yun, gets ko rin yun, kita ko rin yun na parang mga mga freeloader, nakikisakay doon sa achievement nung tao na parang siya, parang ano bang ginawa mo? Bakit nakikipinoy? Parang ang galing ng Pinoy, 'di ba? Tapos ikaw tambay ka, 'di ba? Parang there's an irony in that. But then again, pag hanggang doon lang ang inisip mo, yun yung shallow think. Napansin mo 'yon. Okay? So, next, selfish think. So, ano yung selfish think doon? Naasar ka, 'di ba? Nakakaasar, 'di ba? Let's say meron kang nakikita mo yung yung mga tambay, 'di ba? Ano bang sasabihin mo, galing-galing ng Pinoy, bakit ka nakikipiggyback doon sa success nung iba? Parang dating kumbaga parang ang ginagawa ang tingin mo dun sa ibang mga Pinoy is dahil nag-succeed si Pacquiao, na ako, parang I think highly of myself, 'di ba? Nag-succeed na rin ako. When in reality, wala ka namang ginagawa sa buhay mo. The same thing with the politicians, 'di ba? I-invoke lang niya na ay, kaibigan ko si Pacquiao eh. So ang lakas na agad ng ng hatak mo sa masa. So pag ganun, you feel cheated, you feel annoyed, you feel there's something wrong in society, na merong in a way parang abuse nung konsepto. Okay? So selfish think, it's annoying for you, and you feel the danger of overusing the Pinoy Pride concept ng mga politiko at ng ibang mga tao. Tingin mo may damage sa psyche ng mga tao yun. Okay? So ngayon, yun ang selfish think. Ngayon, mindful think. Ang mindful think niyan, parang yung mindful think kasi, you catch yourself when you're getting too emotional. Yan yung actually madaming kaya most people just fall in mindful at saka selfish, kasi a lot of people are not self-aware, 'di ba? Na parang masyado na akong nababad trip, 'di ba? Masyado na akong emotional. Either bad trip ka, or galit ka, or malungkot ka, or masaya ka, 'di ba? Minsan kahit yung saya mo, teka, masyado na yata akong masaya.
kailangan ba talaga ganun, maging ganun ako? 'Di ba? So, that's when you catch yourself na parang, teka, bakit ba ako na teka, natutuwa nga yung tao, bakit ako naasar? 'Di ba? Minsan tatanungin mo rin sa sarili mo, parang okay, masaya siya kasi nanalo yung kababayan niya. Taga Jensen din siya, o kaya mahirap din siya, nakaka-relate siya dun sa success ni Manny Pacquiao. So this person says Pinoy pride. Is that really so bad? Yun yung parang you start questioning, is your outburst ng pagkaasar mo warranted ba talaga? 'Di ba? And most of the time you will find out na hindi. 'Di ba? Nasa totoo lang, ano ba pakialam mo kung masaya ako? 'Di ba? Kasi pag masaya ka mismo, ano ba pakialam nila kung sabihin nila, huwag kang maging masaya. Tangina mo eh. 'Di ba? Ba't ba ang saya-saya mo? 'Di ba? Bad trip ka rin. So, minsan, isipin mo rin 'yon. O kung bad trip ka dun sa ginawa nila, bakit ka mababad trip sa akin? What if ikaw yung gumawa nun? 'Di ba? Kung sa proud ka, ano magagawa mo? 'Di ba? Kung gusto kong maging proud So, doon pa lang, tablado ka na doon eh. Anong sasagot mo? Kung gusto kong maging proud, pakialam mo ba? Anong sasagot mo doon? So, yun ang mga iisipin mo, 'di ba? O kaya, okay lang naman mainis, pero baka naman sobra-sobra ka ng mainis, magpo-post ka pa, kailangan pa ba talagang mag-post? Mumurahin mo yung mga taong nagiging proud, 'di ba? Na nagpipinoy pride, 'di ba? So, 'yun ang mindful think. Okay? Ngayon, critical think. 'Di ba, dahil medyo kumalma ka na. Medyo kalmado ka na, kailangan mo ng pwede ka nang mag-isip ng mas malinaw. Ano yung critical think? Pag-isipan mo na may warranted ba talaga na, let's say, gawin natin kay Manny Pacquiao o kaya sa Bini, 'di ba? Gaano ba kahirap yung ginawa nila? 'Di ba? Gaano ba kahirap yung ginawa talaga nila? Warranted ba na maging proud ka dahil nagawa nila 'yon? 'Di ba? Kung let's say ang kinaka-Pinoy pride mo lang is yung nagkataon lang na may patak ka ng dugo na Pinoy, malamang hindi mahirap 'yon, walang nakakabilib doon, 'di ba? So parang 'di ba? Okay. Proud siya na meron siyang heritage, 'di ba? Maybe meron siyang nostalgic factor sa lolo't lola niya or what. Pero kung let's say ang achievement mo is you are the first Filipino act to play in Coachella, or you are the first Filipino 8-time, hindi lang Filipino, first, hindi lang basta Filipino, the only 8-time 8 division world champion sa boxing, fighting, knocking out Ricky Hatton, Cotto, Margarito, 'di ba? De La Hoya, 'di ba? Napakalaking achievement nun. You are the pinnacle of one of the most lucrative sports in the world. 'Di ba? Napakahirap gawin nun. So, warranted ba na maging proud ka kung may kababayan ka na may ganun, 'di ba? Na magawa 'yun. So now, I don't know, but if you ask me, of course, 'di ba? Now, you gonna ask, masama ba kung maging proud ka dun, 'di ba? Kasi may factor kasi na pwedeng, ano ba yan, nakakahiya, 'di ba? meron kasing mga tao na hirap magbigay ng compliment sa kapwa nila, 'di ba? Maybe may mga ganong klaseng tao yung nagsasalita ng Pinoy pride na yan, ng mga negas about Pinoy pride. Maaring ganun sila, 'di ba? Hindi lang talaga sila, wala lang sa kanila yung yung ugali na compliment. Maaring hindi sila grateful, maaring may experiences sila sa Pilipinas, 'di ba? Kaya sila
nakakaasar dun sa konsepto ng Pinoy Pride, 'di ba? And another aspect about Pinoy Pride is yung just because itong naka-achieve ng exceptional feat na ito, just because kababayan mo siya, is it warranted? Okay lang ba na makisali ka dun sa saya niya? 'Di ba? I think it's just a Filipino, it's just a human thing, 'di ba? And besides being a Filipino na wala ka nang nabalitaan halos araw-araw kundi masasamang bagay, and all of a sudden you have this tremendous news na meron kang kababayan who actually succeeded hugely, 'di ba? Ano bang masama doon? 'Di ba? Anong masama kung i-celebrate mo 'yun? Kasi sa totoo lang, yung mga kay Manny Pacquiao, I doubt na na parang unless epal ka talaga, may mga ganun talaga, 'di ba? Kasi meron akong nakita last time, hindi last time, matagal na. Meron akong nakita dati nung isang nanalo si Manny Pacquiao, kay Cotto ata. Basta meron siya nanalo siya sa isang meron akong nakitang post sa Facebook. May siya sa Laguna. Hindi pala si Manny Pacquiao. Nung nag-champion yung Miami Heat dati, nandun si LeBron. Yung Big Three ng Miami Heat. Nag-champion yung Heat noon. Tapos somewhere in Laguna, merong banner doon nakapaskel sa highway, 'di ba? Yung para siyang nakatulay sa highway. Ganun. Tapos ang nakalagay, congratulations to my cousin. Pinsan niya pala si Eric Spoelstra, 'di ba, yung coach. Congratulations to my cousin. Ang epal, 'di ba? 'Di ba nakakaasar, 'di ba? Pero ibang usapan naman 'yun, di naman Pinoy Pride 'yun. Pero magagets mo na putang inang to. Nakakainis, 'di ba? Pero pero malay mo, close pala talaga sila, 'di ba? Pero you'd know, since politiko siya, kasi parang kagawad ata 'yun eh. Since politiko siya, parang you can't help but think na na epal move 'yun. So, ganun. But to be proud about, let's say, kababayan mo na, kasi let's say taga Jensen ka. Kasi sa totoo lang, never kong nabalitaan yung Jensen before Manny Pacquiao. 'Di ba? May ganun palang lugar. Jensen. 'Di ba? It's a very, to me, at least for me, it was an obscure place. Sa amin nga, yung bayan namin, hindi rin kilala sa Laguna. Sa Laguna pa lang yun, di ba? You have to reference the neighboring towns na mas sikat, di ba? So, kung let's say may mabanggit yung lugar namin sa TV, tapos may magaling na nang galing doon, naging sikat, tapos exemplary yung achievement, matutuwa rin ako eh. 'Di ba? Bakit why would people have the need to burst my bubble kung masaya ako? 'Di ba? Kasi it gave a little bit of alam mo 'yun? Great news, 'di ba? Na parang rare mangyari. So, 'yun. That's what there's a lot more ways to critically think about this, but that's what I have for now. Okay? Teka, ano yung mga sunod? Nawala. Wait. Okay. Next is ideological think. Okay, so kung let's say makabayan ka, matutuwa ka. Kasi, again, sanay ka na na puro nanlulumo lang yung mga
balita about the Philippines, 'di ba? Sanay ka na pag sinabing Pilipino, tawag dito, domestic helper ka. 'Di ba? Pag sinabing Pilipino, Japayuki ka. Pag sinabing Pilipino, seaman ka na seaman, 'di ba? O kaya nurse. I don't know why people are offended pag sinabing nurse o kaya seaman, 'di ba? I don't know, maybe naging stereotype na lang and it became annoying kasi parang Pilipino ka, siguro nurse ka, siguro ganun, 'di ba? O kaya caregiver ka, no? Parang ganun. I get na parang kung let's say sabi Pilipino ka, you must be katulong ka, ganun. 'Di ba? So I get that. Pero yung let's say nurse, I don't know. But it's weird like that. Sa kultura nila yun, lalo na sa Amerika. But for me, kung let's say if you're back then yung panahon ni Pacquiao, ganun yung mga stereotypes sa Pilipino katulong, 'di ba? Utusan, tapos all of a sudden we have a world champion. Iba yung magiging epekto nun sa'yo whether you like it or not. Alam din yun ng mga critic. But also, if you are let's say far leftist ka na ayaw mo na galit ka sa Pilipinas, 'di ba? You think the system in the Philippines is rotten to the core, wala nang pag-asa, kailangan paltan yung buong sistema, 'di ba? Kailangan ibagsak ang gobyerno. Kung ganun yung paniniwala mo, and then you find Filipinos parang nare-revive yung nationalism, 'di ba? May inis ka 'di ba? Kasi people are loving something that you hate. 'Di ba? Yun yung may mga ganon. Yung mga rebelde, 'di ba? May ganun silang mag-isip. Kasi nila parang wait, why are you tapos nagiging sikat sa social media, 'di ba? Nagiging sikat sila sa social media na parang ang lakas ng social media lalo na nung mga panahon na 'yon 'di ba? So kailangan nilang masyadong naantig yung nationalism ng mga tao. We need to do something. Kailangan nating i-mitigate yan. Sabihin natin, hindi masama yung Pinoy pride, 'di ba? Gagawa tayo ng propaganda about it. So, may mga ganun, 'di ba? So, it's actually psyop yan na parang kasi if your goal is to topple the government, edi problema kung yung mga tao would love that government na gusto mong itapol. Mas madaling itapol yung government kung yung mga tao na nandun sa government na yun would agree to you. Na parang, oo nga, wala talagang kwenta ang Pilipinas. Tapon na yan, 'di ba? Pinoy pride, kalokohan yan. That would be a much easier government to topple than a nationalistic population. Okay. Ano pa? Ideological. Next is decisive. Nauna yung decisive sa philosophical. Philosophical think. 6. Philosophical think. Nagkamali ako So yung philosophical think, para saan ba? Ano bang importansya kung importante ba talaga na maging proud ka sa pagiging Pinoy? 'Di ba? Anong mangyayari kung proud ka? How will it affect society, everyone else, kung lahat ng mga tao nagmamahal sa Pilipinas, meaning your community, 'di ba? Yung society, yung kabuuan, basically your immediate neighbors, 'di ba? Not necessarily the concept of the country itself. The people is the country. Okay?
Ano ang magiging kaibahan ng isang mga mamamayan na nagmamahal sa sarili nila sa isang mga mamamayan na hindi nagmamahal sa sarili nila, na hindi sila proud, that they basically, ano mas gusto mo, a community that loves and respect themselves, or a community who hates themselves? That is the question. That is the philosophical question about Pinoy pride. 'Di ba? Anong mas maganda? Tingin mo ba mas aasenso ang buhay ng mga Pilipino kung tayo ay galit sa pagiging Pilipino? If we're gonna hate our culture, if we're gonna hate our neighbors, our community, the way we celebrate yung mga tradisyon natin, yung mga kinatutuwa natin, 'di ba? Ano mas maganda? 'Yon o yung galit ka about everything about you? You self-loathe all the time. Yun, mamili ka na. I think, I don't know about you, but I'd rather live in a community that respects each other. For the most part. Of course, wala namang perfectong komunidad, 'di ba? Pero if you're aiming for perfect, I think a community that respects each other and hindi basag trip, 'di ba? Kung ano yung kinakasaya mo, edi maging masaya na lang ako para sa iyo, o kaya I'll just let you be. Hindi na kita ko kontrahin kung ano yung kinakasaya mo o hindi, 'di ba? I think that would be a better society to live in. Okay. And now, balik tayo dun sa kanina. Ideological, philosophical. So decisive. Actually, yun. Decisive think, mag-iisip ka na parang, you're gonna commit to a position. Your position can still be changed. But for now, if you're gonna, let's say, pagdebate ka, you're gonna have to choose a side. 'Di ba? Of course, subject pa rin yan for other, let's say, may bagong facts or may na-realize ka later on. But for now, you need to have a stand. Or okay din naman na yung stand mo hindi ko pa alam, 'di ba? Hindi ko pa alam sa ngayon. Okay din lang naman 'yun. Pero for now, I've thought about this before. I think, like I said kanina, mas okay yung community na nagmamahal sa sarili nila. 'Di ba? Na may respeto sa kultura nila, na may respeto sa bawat isa, sa mga joys and fears and ano pa ba? Joys, fears and dreams ng mga aspirations of its people. Mas okay yun. Hands down. So, when you say anti-Pinoy pride ka, for me, it's kumbaga basag trip ka, kupal ka, ganun. Bakit ka ba nakikialam? 'Di ba? You are attacking the culture of the community. And kasi pag sinabi mong it's parang they make it sound like it's a it is actually rebellious kasi nga yun ang gusto mong mangyari. But it is actually rebellious, but I think a lot of people don't really understand that it is actually how it is rebellious. Okay? Kasi nga nandito lang sila dun sa first two. Hanggang dun lang yung iniisip nila about the issue. They didn't go through the rest of the steps. 'Di ba? So basically yung mga tao na yun, if you force them to go through the rest of the steps, they probably a lot of them will change their minds. Kasi when they realize that this saying anti-Pinoy pride ka is basically saying you're anti the community, I don't think most Filipinos are like that.
'di ba? Most Filipinos will look fondly to their childhood. Yun yung kultura na kinalaki nila and would say that, hey, namimiss ko yun, gusto ko yun. 'Di ba? How I wish I could still live there. Yun nga lang, hindi na pwede. And right now, at the present, you might be realizing that that world is slowly fading away. And one of the reasons is because yung mga sinasabi ngayon are not being said before, and it is changing exactly the world na gusto mo sanang i-preserve. Okay. Next, decisive. Dapat ayusin ko tong philosophical and creative. Okay. Well, right now, ito na yung creative ko dyan. Nag-isip ako, I'm communicating the idea to you. It takes creativity. Basically, kung pwede ka rin magsulat ng libro, 'di ba? Pwede kang I don't know, think further, 'di ba? Expound on what I said or challenge what I said. 'Di ba? Do you agree or not? So, it's up to you. It's up to pwede kang bahala na kayo kung paano nyo gusto mo sumayaw ka. 'Di ba? It's up to you how you're gonna express your creativity. Or maybe post something, 'di ba? Realizing na nga no. Okay pala yung Pinoy Pride, 'di ba? Or putya, gago tong si Comics Man. Parang ganoon. Next, the last level is Beyond Think. Beyond Think, yan na yung hindi mo may explain ever. Parang, kasi, some people are, yung mga kumokontra dyan sa konsepto ng Pinoy Pride, maybe they are people who are just unhappy with themselves. Hindi mo na or I don't know, maybe yung the way they think is iba lang talaga yung liko ng utak nila. Maybe there's trauma or I don't know, or maybe iba yung religion nila. I don't know kung anong mga, usually hindi mo na it's way beyond your capacity to think. And sometimes a lot of maaring yung reasons are deeply personal to the person, and it will only depend kung sasabihin niya sa'yo o hindi. But to be able to do that, kailangan napag-isipan niya rin yun to begin with. Kasi anong sasabihin niya sa'yo kung di niya napag-isipan? And unfortunately, there are people who just get tawag dito, get swayed by slogans like this na parang just because popular, para ang cool na maging anti-Pinoy Pride, 'di ba? So anti-Pinoy Pride na lang, 'di ba? May mga ganun eh. So it's I suppose there's a human nature factor or not. Okay. So those are examples kung paano magiging Beyond Think ang issue na to. Ilang oras na tayo? I suppose we can stop there. That is the Comics Man method analysis of this issue. Of course, there's a lot more that you can say, but for posterity's sake, let's keep it that. And I want you guys to use the same levels to think for yourself, because the thing with the Comics Man method is
the results will vary depending on the things that you know, the values that you hold. If let's say galit ka talaga sa Pilipinas, then you would have a very different take compared to mine. Okay? So that's how it is. But whether we would have the same conclusion or not, ang importante kasi dito sa Comics Man Method is at least napag-isipan mong mabuti yung issue, 'di ba? So let's say ako kasi sa tingin ko hindi naman toxic ang Pinoy Pride. Okay? Kasi after going through all the steps, I find it hindi siya toxic. And I think it's just something na parang cultural loop. We're gonna talk about cultural loops one day. Basically, parang it's just something na parang lagi mong naririnig. Just because lagi mong naririnig and there are enough people who keeps on repeating it, you'd think it's true. Madami examples yan. Next time na lang yun. Okay, but yun ang tingin ko dito sa Pinoy Pride. Because before, nobody questions Pinoy Pride. Okay? It's just one of those things that the idea just popped out of nowhere, na parang all of a sudden being proud to be Filipino sounds dirty, 'di ba? It wasn't like that before. But if you are really convinced about this, then again, you would have a very different take. That's fine, 'di ba? Ang importante sa akin, napag-isipan mong mabuti na toxic talaga ang Pinoy Pride, and you did not just come up with that conclusion dito. Nandito ka pa lang sa shallow at saka selfish think. And most importantly, you did not come up with that conclusion just because you heard it from someone else. Diba? Kasi if you go through these, then you can confidently say na yung idea na kinalabasan mo later on, yung result nun, yung decision mo, by the time you get to decisive think, that is truly yours. Okay? Yun ang importante sa akin. I don't care if magkaiba tayo ng result. I care about you thinking things over for yourself thoroughly. Yun ang silbi nitong Comics Man Method. Okay? So, yun. The Comics Man Method. Pag-aralan nyo, and we can debate this in the comment section, or bahala na kung saan, kung pag nagpang-abot tayo. Okay. Alright. Yun lang. Paalam.